Ang magandang babaeng doktor na ito. Direktang sipa sa pantalon ni Park Hoon. Huwag pukawin ang mga babae. Pumunta si Soo-hyun sa kwarto ng pasyente. Ito ang kanyang ina. May cancer si nanay. Sakit. Walang gaanong pagmamahal si Soo-hyun sa kanyang ina. Bata pa lang kasi siya ay iniwan na siya ng kanyang ina. Pagkatapos mag-obserba, tumalikod siya. Pagkatapos, apurahang alarma sa intensive care unit. Nasa panganib ang pasyente. Agad siyang nagbigay ng paunang lunas. Nagmamadaling sabi ng nurse. Nilagdaan ng pamilya ang waiver consent form. Hindi tumitigil si Park Hoon. Hanggat ang pasyente ay may kislap ng pag-asa. Bilang isang doktor, kailangang iligtas sila. Ang ina ni Soo-hyun ay may mga palatandaan ng buhay. Nang makitang gising na si mama, hindi masaya si Soo-hyun. Inailan niya si Park Hoon palabas ng kwarto. Sinisisi si Park Hoon sa pagligtas sa kanyang ina nang walang pahintulot. Kung nabuhay pa siya ng isang segundo, magiging masakit, sinabi ni Park Hoon kay Soo-hyun. Ang kanyang misyon ay iligtas ang may sakit. Hinahanap ni Soo-hyun ang presidente ng ospital. Ang presidente ay ang kanyang ama, at ang babae sa hospital bed ay ang kanyang dating asawa. Kausapin si tatay, nagpasya siyang hayaan ang kanyang ina na tapusin ang sakit. Tinignan ni Park Hoon ang kwarto. May nakita akong bracelet sa kamay ng isang babae, at ang bracelet na iyon ay regalo ni Park Hoon. Isang regalo para sa isang childhood lover. Sa isip ni Park Hoon, alam niya kung nasaan si Jae-hee. Pagkatapos, nagpasya si Park Hoon na iligtas ang ina ni Soo-hyun. Ang rate ng tagumpay ay 5% lamang. Sa isip ni Park Hoon, paraan ng pagpapagaling. Pumasok si Soo-hyun sa kwarto. Dahan-daang patayin ang ventilator. Ito ang kanyang tunay na ina. Bagamat walang gaanong pagmamahal si Soo-hyun sa kanyang ina, pero gusto pa rin niyang tumigil sa paghihirap ang kanyang ina. Bigla, maraming alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Presensya ng madrasta. Hindi nakakasama ni Soo-hyun ang kanyang ama. Gusto niyang bumalik sa kanyang ina, ngunit tinanggihan ng aking ina. Nung nakita kong umalis na si mama, hindi niya naiintindihan. Bakit ayaw mo sa kanya? Ngunit tingnan mo ang aking ina sa kama ng ospital. Malungkot pa rin siya, habang naghahanda na umalis. Hinawakan ni mama ang kamay niya. Pinuksan ni nanay ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ramdam niya ang init ng mga bisig ng kanyang ina. Gusto niyang magtanong ng malinaw. Bakit ba laging gustong iwan siya ni mama? Nagpa siya na iligtas ang kanyang ina. Tinawag niyang Dinihan ang kanyang kasintahan. Ayaw sagutin ni Dinhan ang telepono. Dahil kahapon, nakipagkita si Han sa Pangulo. Ngunit tinanggihan. Ang rate ng tagumpay ng operasyon ay napakababa. At nakikipagkumpetensya rin si Han sa Team Limon. Ang reputasyon ay lubhang maaapektuhan kung ang operasyon ay nabigo. Magmadali, iniisip niya si Park Hoon. Tinanggihan ni Park Hoon ang kahilingan. Gusto ni Park Hoon na iligtas ang kanyang ina, para magtanong tungkol sa may-ari ng bracelet, kahit na ito ay immoral. Kapag alam mong masyadong mababa ang success rate, nagpa siya si Park Hoon na talikuran ang ideya. Sa ilalim ng pakiusap ni Soo-hyun, nagpa siya si Park Hoon na oprahan ang kanyang ina. Noong malapit ng oprahan si Park Hoon, hiniling ng Pangulo kay Park Hoon na itigil ang operasyon. Park Hoon sa pagpayag ng guardian. Tumanggi sa kahilingan. Maayos ang takbo ng operasyon. Hindi nagtagumpay. Hindi nagawang iligtas ni Park Hoon ang ina ni Soo-hyun. Napaiyak si Soo-hyun. Niyakap ni Park Hoon si Soo-hyun at inaliw siya. Ano ang nangyayari? Nakita ito ni Dinhan. Nagalit siya nang makita ang tagpong ito. Dahil nabigo ang operasyon, kailangang harapin ni Park Hoon ang mga batikos. Sa pulong ng pagsusuri, binatikos ng masama ni Manager Han si Park Hoon. Ang eksenang niyakap ni Park Hoon si Soo-hyun. Galit na galit si Han. Gamitin ang pagkakataong ito para sipain si Park Hoon palabas ng ospital. Sa pagpupulong, kinutya ni Han si Park Hoon dahil hindi siya doktor. Alamin ang pagkakataon ng tagumpay ay 1%. Ngunit kusang pinaandar, kontra ni Park Tan. Bakit kailangan kong oprahan? Dahil gusto kong maging isang tunay na doktor. Maging isang mabuting doktor, hindi katulad mo. Kaya bakit ayaw mo? Dahil masyadong mababa ang rate. Kaya mayroong pagpili ng pasyente. Gusto ng pasyente na mabuhay, at may nagmakaawa sa akin na iligtas siya. Dahil ba maliit ang success rate, iniiwan mo ang pasyente at hahayaan siyang mamatay. Pagkatapos sabihin, umalis na si Park Hoon. Dahil wala siyang pakialam, pumunta siya dito para lang hanapin si Jae-hee. Sa oras na ito, nakatanggap si Park Hoon ng tawag mula sa detective. Sinabi ng detective kay Park Hoon,
Nahanap ang kinaroroonan ni Jae-hee. Hilingin kay Park Hoon na dalhin ang pera sa itinakdang lugar. Nang marinig ang balita, sumugod si Park Hoon. Nang malapit na magkita si Park Hoon, ang hitsura ng isang misteryosong tao sa likod. Subukan mong huminto, isang putok sa paparating na truck. Nabangga ng truck ang kotse ng detective. Walang malay na detective, agad siyang dinala ni Park Hoon pabalik sa ospital para iligtas. Sa puntong ito, pinalayas ng ospital si Park Hoon. Tumulong ang mga kasamahan. Ligtas si detective. Pagkaraan, nakipagkita ang pulis kay Park Hoon para alamin ang nangyari. Ngunit sa sandaling ito, muling lumitaw ang misteryosong lalaki. Kunin ang detective. Pagdating ni Park Hoon sa hospital room, kinuha ang detective. Nawasak ang mga pahiwati. Kawawa naman si Park Hoon. Sa oras na ito, sabi ng water delivery girl, nakita ko si Jae-hee dito. Tumingin sa mga camera sa dingding. Pumunta si Park Hoon sa monitoring room. Pero yung monitoring room, hindi makapasok ng walang utos ng Pangulo. Nakita ni Soo-hyun. Narinig ni Park Hoon ang kwento ni Park Hoon. Hinahangaan niya ang pagmamahal ni Park Hoon. At nagpapasalamat na nakipagsapalaran siya sa operasyon sa kanyang ina. Nagpasya siyang tulungan si Park Hoon. Pumasok ang dalawa sa monitoring room. Tingnan ang aksyon na ginawa ng camera. Naalala ni Soo-hyun, ang babaeng ito ay kamukha ng doktor na nag-alaga sa kanyang ina. At nagtatrabaho sa ospital ng kanyang ama. Kaya naghahanda ang dalawa sa paghahanap. Sa oras na ito, nakasalubong ni Jae-hee ang isang misteryosong lalaki. Ang lalaking ito ang kapitan na humabol kay Park Hoon noon. Hindi kasi mahuli si Park Hoon. Inakala ng kanyang mga nakatataas na siya ay isang taksil. Nawalan din siya ng daliri. At tumayo si Jae-hee sa harapan niya. Ngayon ay isang especially iya, itinalaga ng punong ministro ang gawain. Nang pumunta sina Park Hoon at Soo-hyun sa ospital, biglang sumulpot si Jae-hee. Jae-hee, sa wakas ay nagpakita sa harap ni Park Hoon. Sa sandaling ito, sobrang emosyonal si Park Hoon. Pero nagkunwaring hindi siya nakilala ni Jae-hee. Dahil siya ay isang especially iya, hindi niya matanggap si Park Hoon. Nakakita ng manliligaw na hindi ako kinikilala. Si Park Hoon ay nakatayo doon sa kawalan ng pag-asa. Aling tao daw ang sinabi ni Soo-hyun. Kalad ka rin si Park Hoon palabas dito. Nang makaalis na sila, nakilala ni Jae-hee ang isang misteryosong lalaki. Dahil kailangan nilang tapusin ang gawaing itinalaga ng punong ministro.